Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum EPP AFA 5 Quarter 2 Week 7 Pag-aani ng alagang poultry animals at mga produkto nito. Lagyan ng check kung ito ay nagpapahayag ng pag-aalaga sa mga poultry animals at X naman kung hindi. Mahalaga ang pagbibigay ng sapat na pagkain at tubig sa alagang poultry animals. Check. Mabuti ang pagbibigay ng maruming tubig sa mga alagang manok. X. Nakatutulong ang pagpapakawala sa mga bagong pisang sisiw kahit malakas ang ulan. X. Ang pagbibigay ng halamang gamot sa mga poultry animals ay nagpapabagal ng kanilang paglaki. X. Paggawa ng kulungan sa mga inahin na manok ay magandang gawain sa mga alaga. Check. Ang pagbibigay ng mga bitamina ay nakatutulong para maiwasan ang mga sakit ng mga alagang hayop. Check. Panatilihing nakabukas ang mga kulungan ng poultry animals, umaga man o gabi. X. Ang paglilinis sa mga kulungan ay kailangan para maiwasan ang langaw at mabahong amoy ng paligid. Check. Pagmasdang mabuti ang mga nasa larawan, pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang ipinapakita sa larawan? Sa iyong palagay, gaano sila kadalas mag-ani ng itlog ng kanilang mga alaga? Kapag ganito kadami ang naaani nila araw-araw, ano ang naitutulong sa kanila ng pag-aalaga ng manok? Ayusin ang mga gulugulong titik upang mabuo ang salita, pagkatapos itugma ang binuong salita sa mga kahulugan na nasa kanan. Ito ay isang bagay na ginawa upang maibenta. Karaniwang ang bagay na ito ay ginawa sa pamamagitan ng pang-industriyang proseso. Maaaring ito rin ay galing sa mga alagang hayop, gaya ng itlog at karne. Ito ay produkto. Ito ay uri ng manok na mainam para sa karne nito. Broilers. Ito ay tumutukoy sa lahat ng gawaing pang-agrikultura at hortikultural na nagbibigay daan sa tao na mangolekta ng mga halaman, prutas at gulay at iba pang produkto. Pag-aani. Ito ay proseso ng pagpreserba ng isang produkto. Pag-iimbak. Pagmasdang mabuti ang mga larawan sa ibaba. Pangalanan ang mga ito gamit ang mga letra sa ibaba. Punan ang mga nawawalang letra upang mabuo ang salita. Sa unang larawan, mahusay, ito ay mga sisiw. Pangalawang larawan, broiler. Ikatlong larawan, inahin. Alin dito ang pinapalaki at pinapalakas upang mangitlog o gawing karne? Alin dito ang mainam para sa karne? Alin dito ang ginagamit upang magparami ng manok? Batayan ng mga aanihing alagang poultry animals, broilers. Ang mga hayop ay nagtataglay ng mga palatandaan o pagkakakilanlan kung ito ay dapat nang ipagbili. May ipinagbibili batay sa kanilang kalusugan, laki o timbang.
Ang iba naman ay ibinabatay sa tagal o gulang ng inaalaga ang hayop. Kailangan isaalang-alang din ang panahon kung kailan mo ito ipagbili. Sa pagsasapamilihan, kailangang makagagawa ka ng mga estratehiya. May iba't ibang paraan para dito. Kailangan lamang pag-aralan at unawain ng bawat estratehiya upang ito'y magamit sa pagsasapamilihan ng mga produkto. Ang mga produktong galing sa alagang hayop na labis sa pangangailangan ng mga anak ay maipagbibili rin kung ito ay may mataas na kalidad. Ito ang mga sumusunod na palatandaan sa pagbibenta ng mga alagang hayop batay sa mga karanasan. Manok. Maraming klasing manok na pwedeng alagaan upang mapagkakitaan. Ang mga ito ay galing pa sa ibang bansa tulad ng Vantress na pinakapopular dito sa ating bansa. Mayroon naman galing sa atin na tinatawag na native chicken. Hindi madali ang pag-aalaga nito, ngunit ang mga ito ay maaaring mapagkakitaan kapag inaalaga ang mabuti at alam mo kung papaano mo sila ibibenta. Narito ang mga palatandaan na maaari mo silang ibibenta. Una, ang timbang dapat ay nasa 1.6 kilo sa loob ng 35 araw. Kung hihipuin mo siya sa harapan ng manok ay dapat hugis bilog at malusog at hindi sakitin. Itik. Kadalasan ang mga itik ay inaalagaan upang makapagbigay ng mga itlog. Ang iba naman ay nag-aalaga ng mga sisiw ng itik. Ipinagbibili ito upang gawing layers. Maaari ring mag-alaga ng itik na tinatawag nilang non-seaters o hindi nangingitlog at ibenta ang karne nito. Maraming klase ang mga itik sa pamayanan at ang iba ay galing pa sa ibang bansa. Ang mga palatandaan na pwede nang ibenta ang mga ito ay ang mga sumusunod. Ang hustong gulang na nasa 2 hanggang 3 buwan, tamang timbang, malusog at mabuting mangitlog. Maaaring ibenta ang isang itik at mga produkto mula dito. Ang mga itik na hindi na nangingitlog o mahina ng mangitlog ay maaari ring ibenta sa mga nagtitinda sa palengke upang gawing karne. At tandaang, mas mabuting ipagbili kaagad ang mga itlog nito habang ito ay sariwa pa. Pugo. Ang pugo o quail ay isang ibon na karaniwang inaalagaan para mangitlog. Karaniwang mangingitlog ang mga inahin pagkaraan ng 45 araw. Ibenta ang mga itlog nito habang sariwa pa. Maraming klase ang mga pugo, ngunit ang pinakasikat na variety nito ay ang Coturnix na galing sa ibang bansa. Ang mga ito ay kilala sa kanilang mataas na uri ng karne at itlog. Sa loob lamang ng 7 linggo ay pwede nang ipagbili basta malusog. Magsulat ng maikling sanaysay patungkol sa araling tinalakay. Tukuyin dito kung bakit mahalagang alamin ang mga batayan sa pag-aani o pagbebenta ng mga alagang poultry animals, partikular na ang mga broilers. Isulat ito sa isang malinis na papel. Kaugnay na paksa bilang 2, paghuli ng alagang poultry animals. Hulihin mo ako. Maglarawan ng hayop. Hulaan ng iyong mga kaklase kung anong hayop ito. Pagkatapos, magsabi ng sarili mong ideya kung paano nahuhuli ang hayop na ito. Tilapia, kambing, baboy, kalabaw, manok. Video clip viewing. Panooring mabuti ang video at isulat ang mga mahalagang konsepto upang masagot ang mga sumusunod na katanungan. Narito ang YouTube link. Iba't ibang paraan sa paghuhuli. Ano-ano ang mga iba't ibang paraan sa paghuli ng manok? Ilarawan ang mga ito. Ano ang pinakamabisa at mabilis na paraan
sa paghuhuli ng manok. May iba't ibang paraan ng paghuli ng poultry animals, gaya ng manok. Ang ilan sa paraan ay ang sumusunod. Pagpapakain ng manok sa loob ng kulungan o hawla. Ito ang karaniwang ginagawang paraan sa mga manok na free range o mga manok na pagala. Kukunin ang atensyon ng mga manok sa pamamagitan ng paglalagay ng pagkain sa loob ng kulungan. Sa ganitong paraan, mas magiging mainam ang paghuhuli sa kanila. Paggamit ng trap o patibong. Ang ganitong paraan ng ginagamitan ng tali na ipopormang bilog at lalagyan ng pagkain sa loob nito. Kapag nakapasok na ang dalawang paa nito, saka ito hihilain ng mabilisan. Paggamit ng hunter gun. Kapag mailap ang manok, kadalasang ginagamit itong paraan para sa mabilis na paghuli. Paggamit ng lambat. Ang ganitong paraan ay karaniwang ginagamit kapag manghuhuli ng pangmaramihan na manok. Maglagay muna ng pagkain, pagkatapos ay ihagis ang lambat sa mga ito. Panayam. Kapanayamin ang iyong mga magulang. Tanungin ng mga iba't ibang paraan nila sa paghuhuli ng kanilang mga alagang poultry animals, gaya ng manok, pato, itik at iba pa. Gamitin ng mga gabay na tanong sa pakikipanayam. Ano-ano ang iyong mga alagang poultry animals sa inyong bahay? Anong poultry animals ang karaniwan niyong hinuhuli? Anong paraan ang inyong ginagawa sa paghuhuli? Pagmastang mabuti ang larawan. Sagutin ng mga gabay na tanong. Ano ang makikita sa larawan? Paano mo ito ilalarawan? Ano-ano ang kahalagahan ng pag-uuri at grading ng mga inaning itlog? Sorting ng itlog. Ang itlog ay nauuri ayon sa sukat. Sa makatuwid, ito ay ihiwalay nila ang mga itlog sa sumusunod na sukat. Maliit, small, katamtaman, medium, malaki, large, extra large, jumbo o super jumbo, sobrang laki. Ito ay higit sa lahat ay natutukoy sa pamamagitan ng laki at timbang ng itlog. Ang itlog ay binibigyan din ng grado ayon sa kanilang kalidad. Grade AA o AA. Ang pinakamataas na grado ay AA. Ang mga itlog na ito ay dapat magkaroon ng malinis at walang basag sa shell. Ang mga air cell na hangin ng mga itlog ng grade AA ay hindi dapat lumampas sa 1/8 pulgada sa lalim. Ang kanilang puti ay dapat na malinaw at matibay at ang pula ng itlog ay walang anumang depekto. Grade A. Tulad ng grade AA, ang mga itlog ng grade A ay dapat na may malinis, hindi basag na mga shell. Ang air cell ng isang grade A na itlog ay hindi dapat lumagpas sa 3/16 pulgada ang lalim. Ang kanilang puti ay dapat malinaw at matibay at ang pula ng itlog ay halos walang anumang depekto. Grade B. Bagamat ligtas kainin ng mga grade B na itlog ay hindi madalas na makikita sa mga supermarket. Ang mga ito ay hindi nakakatugon sa parehong pamantayan gaya ng mga grade AA at grade A na mga itlog. Kaya naman, madalas silang iniimbak para magamit sa mga produktong likido, frozen o pinatuyong itlog. Ang isang grade B na itlog ay dapat na hindi basag ang shell, ngunit maaari itong maging abnormal sa hugis at mayroong bahagyang mancha. Ang air cell ay maaaring higit sa 3/16 inch ang lalim. Ang puti ay maaaring puno ng tubig at ang yolk outline ay maaaring naiiba, madilim, pinalaki at patag. Maaaring may maliliit na batik ng dugo, ngunit dapat itong walang malubhang depekto. Ang grado ng isang itlog ay natutukoy sa pamamagitan ng kalidad ng puti at pula ng itlog. Ginagawa ito
upang maiwasan ang pagbebenta ng mga itlog na masyadong matubig. Ang egg sorter ay isang makina na dinisenyo at manufactured upang masort at grade ang mga itlog. Mahalaga ang pag-uuri ng mga itlog dahil tinutukoy at pinaghihiwalay nito ang mga itlog sa mga grado ng kalidad. Tinitiyak nito na ang isang mamimili ay hindi makakakuha ng isang sira na itlog na hindi angkop para sa pangkonsumo. Ang masamang itlog ay maaaring mapanganib na kainin at negatibong nakakaapekto sa kalusugan ng isang tao. Mahalaga rin na alisin ng mga itlog na bitak na may dugo o marahil ay may deformation. Panayam. Kapanayamin ang iyong mga magulang, tita, ate, kuya o kapitbahay. Pasagutan ng mga sumusunod na katanungan. Anong uri ng itlog ang iyong binibili sa pamilihan o tindahan? Bakit? Anong sukat ng itlog ang iyong binibili? Bakit? Ang itlog ba na nabibili mo ay maganda ang kalidad? Magbigay ng mga palatandaan ng pagpili ng magandang kalidad ng itlog. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 4, paraan ng pag-iimbak ng poultry animals at produkto nito. Mapanuri. Panoorin ng video kung paano malalaman ang itlog ay bago o luma. Pagkatapos, suriin ang dinalang itlog kung ito ay bago o hindi. Sundan ang mga paraan na pinakita sa video. Paano malalaman kung ang itlog ay bago o bugok na? Ating alamin. Ano-ano ang mga pagkain na nilalagay sa refrigerator o pinapalamig upang hindi masira at ano-ano naman ang mga pagkain na hindi na kailangang ilagay sa refrigerator. Ilagay ang iyong mga sagot, sapat lang. Mga pagkaing nilalagay sa refrigerator. Sa ikalawang column, mga pagkaing hindi nilalagay sa refrigerator. Pag-iimbak ng poultry products. Ang mga patakaran para sa pag-iimbak ng karne ng manok halos hindi naiiba mula sa mga kondisyon na inilalapat sa mga produktong karne. Karne. Ang mga patakaran para sa pag-iimbak ng karne ng manok halos hindi naiiba mula sa mga kondisyon na inilalapat sa mga produktong karne. Ang pananatili sa temperatura ng kwarto sa loob ng mahabang panahon ay magpapaikli sa buhay ng karne. Kaya mas mahusay na palamigin ang manok bago simulan ang proseso ng pagluluto. Narito ang ilang halimbawa ng pag-iimbak ng karne o poultry products. Magpapalamig o pagyeyelo. Ito ang paraan ng ginagawa ng karamihan upang hindi mabilis masira ang karne. Kahit hindi pa ito iluluto, nilalagay ito sa refrigerator o kaya'y sa lalagyan na may yelo. Pag-aasin. Ito ang paraan na ginagawa noong wala pang refrigerator o paggawaan ng yelo. Ang karne ay nilalagyan ng asin upang lumabas ang tubig nito at para maimbak ito ng mas matagal. Itlog. Ang kabuoang buhay ng mga hilaw na itlog ay nakasalalay sa kalinisan at integridad ng kanilang mga shell o balat nito. Dahil ang shell ay puno ng butas, ang anumang kontaminasyon ay mabilis na tumagos sa loob at nasisira ang mga nilalaman na nagiging sanhi ng pagkabulok, kaya lang para sa pangmatagalang imbakan, mas mainam na pumili ng mga itlog na may malinis at magandang klase. Maaari mong iimbak ang mga itlog sa mga sumusunod. Sa isang refrigerator, ilagay sa isang kompartimento kung saan ang temperatura ay pinananatili ng hindi mas mataas kaysa sa +4 degrees. Ang mga itlog ay maaaring iimbak sa loob ng 15 hanggang 18 araw. Sa cellar, kung walang refrigerator,
Halimbawa sa isang bahay, ang mga hilaw na itlog ay maaaring ilagay sa isang cellar o hukay ng gulay. Kahit na sa init ng tag-init, ang temperatura doon ay bihirang lumampas sa plus 10 degrees na halos tumutugma sa mga parameter ng kompartimento ng refrigerator. Ang cellar ay karaniwang mas mataas na kahalumigmigan na nakakapinsala sa pangmatagalang imbakan. Ang produkto ay dapat ilagay sa isang plastic bag bago itago sa cellar. Sa balon, isang orihinal at napaka-epektibong solusyon dahil ang tubig ng balon ay may pare-parehong temperatura na plus 4 plus 7 degrees. Ang mga itlog ay inilalagay sa isang mahigpit na saradong lalagyan na hindi pinapayagan ang tubig na dumaan at ibinababa sa isang lubid upang ang lalagyan na may produkto ay nasa tubig. Bakit kailangan nating i-imbak ng maayos ang mga poultry products tulad ng karne at itlog? Ano ang mabuting epekto ng pag-iimbak ng poultry products? Ano-ano ang mga poultry products na iniimbak nyo sa inyong tahanan? Batang mapanuri, maghanda ng 2 piraso ng itlog. Ilagay ito sa magkaibang lugar, mainit na lugar at malamig na lugar. Subaybayan araw-araw ang pagbabago sa itlog sa loob ng 7 araw. Gamitin ang observation sheet at rubrics bilang gabay sa iyong gawain. Tandaan na maaari lamang biyakin ang itlog sa pang-7 araw. Ano-ano ang mga pagbabagong napansin mo sa unang 3 araw na obserbasyon? Ano ang naobserbahan mong pagkakaiba ng 2 itlog nang ito'y iyong biyakin? Ayon sa iyong pagsusuri, saang lugar mas mainam na iimbak ang itlog? Para sa ika-4 na araw. Kompletuhin ang matrix sa ibaba. Isulat ang edad o gulang at timbang ng mga sumusunod. Alagang hayop kung maaari na silang anihin o ibenta. Isulat ito sa sagutang papel. Manok, itik, pugo. Batayan sa pag-aani ng poultry animals o broilers. Edad o gulang, timbang, iba pang mga batayan. Ano-ano ang iba't ibang paraan sa paghuhuli ng mga alagang poultry animals? Para sa inyong pagsusulit, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Ilagay ang tama sapat lang kung ang sinasaad ay tama at isulat ang mali kung ang isinasaad ay mali. Ang itik, pato at pugo ay maaaring pakinabangan ang karne at itlog. Tama. Layers ang tawag sa mga itik na hindi nangingitlog. Mali. Non-seaters ang tawag sa mga itik na nangingitlog. Mali. Ang pagpapakain sa loob ng kulungan ay mainam na paraan sa paghuli ng manok. Tama. Ang sorting at grading na itlog ay isang paraan upang malaman ang kalidad ng itlog. Tama. A ang pinakamataas na grado ng itlog. Mali. Ang pinakamababang grado ng itlog ay nakasalalay sa kulay ng shell nito. Tama. Ang mga poultry products tulad ng karne ay mainam na iimbak sa refrigerator. Tama. Ang itlog ay panatilihing nakaimbak sa lugar na direktang natatamaan ng araw. Mali. Ang mga poultry products ay panatilihing nakaimbak sa maayos at malinis na lugar o imbakan.
Tama. Para sa inyong taktang aralin, tanungin ng mga magulang kung ano-ano ang mga paraan na ginagawa nila sa pag-iimbak ng mga poultry products.